Naisip mo na ba yung mga katagang, hindi ko kayang kumita ng malaki. Hindi ako karapat-dapat na magtagumpay. Yung iba lang pwedeng yumaman, hindi ako. Alam mo, kung yan ang naiisip mo dati o ngayon, hindi ka nag-iisa. Ito yung tinatawag natin na limiting beliefs. Sa episode na ito, I'm gonna teach you on how to transform your limiting beliefs into unlimited income potential. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Kung narinig mo na yung lahat na sinabi ko a moment ago, ay yun din ay narinig ko nung ako ay may kabataan pa. Na siyempre, pag nanggaling ka sa hirap, parang sinasabi mo kumita ng malaki ay imposible. Maganda at masarap isipin na yumaman, pero napakahirap talaga yumaman. Kung sino sa inyo nakaka-relate, type relate right now in the comment section. But I want you to picture this para magkaroon ka ng tamang perspective. Let's say, may isang talented na tao na sobrang gifted. Pero yun nga, yung way of thinking niya, masyado siyang limited. Diba? Gusto niya mag-start ng business, meron siyang kakayanan, meron siyang konting puhunan, pero nga may nagsasabi sa kanya, hindi ka magaling. Nag-umpisa ka na nga dati, di ba? Nag-try ka na, nalugi ka. Gusto mo pa bang maulit na masaktan? Compared to a person, isang person naman na talagang, in others, walang kaalam-alam talaga sa negosyo, pero sobrang excited, willing to learn, willing to take risks. Ang nangyari, nung nag-umpisa ng negosyo, alam mong ending, nalugi, pero hindi siya bumigay. Nag-try. On the fourth attempt, tinamaan niya yung tamang formula at ngayon, lumaki na ang kanyang negosyo. So, compared to these two people, yung isa super talented, gifted, may pera. Yung isa walang talent, hindi magaling, pero sumubok at hindi siya bumigay at umayaw kahit na 3 beses na siya talagang lulugi. So, kung makikita mo, even if you are the most talented and gifted person, but if you have a negative way of thinking or limiting belief, you will never succeed o mahirapan ka mag-succeed compared to a person na less gifted, less talented, pero willing to try, willing to take risks. Mas malaki ang chances niya to succeed. So my question to you is this. Kung ikaw ang tatanungin kong right now sa storyang ito, saan ka dito? Ikaw ba si A na talented pero ayaw mo mag-try, ayaw mo masaktan? Or si B, kulang sa talent, kulang sa gift, pero willing ka mag-try? Pakitype sa comment section. So, kung ikaw ay nasa B section, let me help you right now to get out of that, how to overcome limiting beliefs. But first, let's talk about saan pa nanggagaling itong mga negative way of thinking natin? Like, I cannot earn more. Alam mo, ito ay nanggagaling po sa nakaraan na sinasabi mo, para sa totoo lang. Sino po sa inyo ang nagsasabi ngayon na napakahirap kumita ng pera? And the reason why you're having that type of a mindset because yan ang nakita mo, yan ang na-experience probably ng magulang mo when you were young. And I cannot blame you for that. Hindi kita masisisi because yan po ang nakagisnan mo. Or if not naman, naririnig nyo ba yung sinasabi, I don't deserve success. Parang, di ba pagka kumikita ka na ng malaki, nabibili mo na yung gusto mo, meron ka bang feeling na sometimes you feel guilty na nabibili mo na yung gusto mo, na na-afford mo na yung gusto mo? Parang hindi ka masaya, parang kasi naaawa ka sa ibang tao. Bakit kaya ganun ang feeling mo? Kung ikaw yun, type me sa comment section naman yan. Or number 3, yung parang sinasabi mo, yung ibang tao lang may karapatan na magtagumpay. I don't think it is for me. Alam mo, sa totoo lang, kung titignan mo talaga, these are the limiting beliefs that's really limiting you from achieving your unlimited potential. So right now, I want to help you to really break free. So anong gagawin mo? Kumuha ka ng papel at ballpen, isulat mo itong bagay na share ko po sa inyo. Kung gusto nyo talaga maka-break free, number 1, i-acknowledge mo, i-recognize mo yung mga belief system mo. I want you to write down on a piece of paper right now. For example, di ba? Mahirap kumita ng pera. O, sulat mo. Ano yung mahirap para sa'yo? Mahirap mag-ipon ng pera. Mahirap mag-invest ng pera. Nakakatakot mag-umpisa ng... Sulat mo lahat ng mga limiting belief. That's number 1. Number 2, I want you to challenge. When say challenge, you ask yourself, is it a truth or is it a lie? Like for example, napakahirap kumita ng pera. Alam mo kung bakit mahirap kumita ng pera? Mahirap kumita ng pera pag hindi mo alam paano kumita ng pera. Madaling kumita ng pera pag natuto ka kung paano kumita ng pera. Napakahirap magpapayat. Bakit siya mahirap magpapayat? Nahirapan ka bang magpapayat dahil hindi mo alam or kulang ka sa self-control? In reality, mahirap lang talaga magpapayat dahil kulang tayo sa self-control dahil ang sarap kumain at ayaw nating mag-exercise. Agree? So, nagigets nyo, i-challenge mo ang iyong narrative. Diba? Many successful people have achieved success because they challenge the status quo. That's number 2. Number 3, ano kailangan mong gawin para ma-challenge natin yung limiting belief mo? Reframe your
thoughts. Again, reframe. Like for example, sinasabi mo, hindi ko kayang kumita ng malaki. Again, i-challenge mo. Ano yung positive? Kaya kong kumita ng malaki. Sulat mo. Tapos, pag sinulat mo, kaya kong kumita ng malaki, ang dapat isulat mo ng next. Ang mga dahilan kung bakit ka kumikita ng malaki. Kasi nag-aaral ako, masipag ako, diba? Naghahanap ako ng opportunity, naghahanap ako ng mga tao na magtuturo po sa akin. Now, my question to you is this. Kung ikaw nagsisipag ka, naghahanap ka ng opportunity, tapos naghahanap ka ng tao magtuturo sa'yo, sa palagay mo, kikita ka ba ng malaki? Yes. And then, alam mo, isa pang kailangan natin gawin para talagang kumita talaga tayo na malaki at talagang tuloy-tuloy ang pag-unlad po natin. You got to surround yourself with positive people. Spend time with people who can really uplift you, who can really inspire you. Diba? Yung energy nila, yung way of thinking nila talagang para mahawa ka naman, kapatid. Alam mo, yan ang ginagawa ko eh. Naghahanap talaga ako ng mga taong mga like-minded people, pare-pareho kami mag-isip. Bakit po? Iba talaga ang feeling, kapatid. Iba talaga ang feeling pag ang kasama mo ay mga positibong tao. Iba talaga yung energy. Iba talaga yung tinatawag natin na yung may impart po sa inyo. Kaya nga, gawin mo yan. And last but not the least, alam mo ang dapat mong gawin para ma-change mo talaga yung financial situation. Take small, consistent actions. Kahit maliit lang, sumubok ka. Maliit na ipon, subukan mo. Mag-ipon ka. Gusto mo maliit na kita, maliit na negosyo, sumubok ka. Huwag mo habulin yung pera. Habulin mo yung matuto ka. Habulin mo yung maging habit mo. Habulin mo yung feeling na may na-achieve ka. Kaya mga ka-friendship pa, ulitin ko po ang unang kailangan mo gawin, how to really change your limiting belief. Number 1, recognize yung mga negative belief mo. I-challenge mo ang iyong belief mo. I-reframe mo from negative to positive and give yourself reasons why you can achieve it. And the next, surround yourself with positive people. And last but not the least, take small and consistent actions. Grabe mga friendship. You know what? If you are watching this episode, I do believe in you. That you have what it takes for you to become successful. Never allow your negative belief, never allow your negative self, your negative mindset to really limit your limitless potential. Kung ikaw nabitin ka sa episode na ito, before we go, let me share with you an opportunity to help you to overcome itong mga limiting beliefs because I'm going to host a webinar to help you to unlock your limited belief. And I want to help you this year to achieve, to double and to 12x your income. And the good news about this webinar, nasa Zoom po to, and this is absolutely for free for the first 500 registrants. First 500 lang po. So since are limited, if you want to be part of this, all you need to do is just go to chinkfree.com. Sa website na ito, chinkfree.com, or just click the link below to register. Habulin nyo. Sana meron pang free seats. Thank you very much for joining in this episode. Sana again, na-inspire po kayo. Again, if you want really to earn unlimited income, overcome your limiting beliefs. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.